So, hinihiling ko po na yung mga Bible po ninyo ay panatilihin nyo pong nakabukas doon po sa teksto na binasa po sa ating kanina, dahil sisikapin po natin na hindi po tayo lumayo po dito sa John chapter 6 verses 60 to 71. At ang titulo po ng ating pangangaral ngayon, kagaya po ng nakalagay sa inyong mga bulletin, ay anong klase kang alagad? Anong klase kang alagad? Isa po sa malaking suliranin na kinakaharap po ng mundo po natin ngayon ay yung pagdami po at paglabas po ng iba't ibang klase ng mga fake. Hindi ko po alam kung biktima na po kayo noon, pero napakarami po niyan sa panahon po natin ngayon. Meron pong fake na pera, fake na piyesa ng motor o kaya naman po ng sasakyan. Meron pong fake na cellphone, fake na sabon, at pati nga po mga kapatid, fake na kaibigan, meron na. At sobrang galing po mameke ng mga tao, mga kapatid, at talaga pong mahihirapan po tayong i-distinguish kung ano po ang totoo sa hindi. Kaya naman po marami pong naloloko at napepeke maging sa panahon po natin ngayon. Pero may mas malala po tayong problema maliban po sa mga peking ito na nabanggit ko po sa inyo. At yan po ay ang paglaganap ng mga peking alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Marami po sa atin ang nahihirapang i-distinguish sino ba talaga ang totoong alagad sa hindi. At ito po ay dahil ginagawa din po natin o ginagawa din naman ng mga peking alagad ang ginagawa po natin na mga masasabi po nating tunay na alagad. Kumakanta din po sila, kasama natin ang mga songs na inaawit po natin kanina. Uma-attend din po sila sa parehong church na ina-attendan po natin. In fact, may mga pagkakataon nga po, nakasama po sila sa ministry na kinabibilangan po natin. Pero ang worst, hindi po natin sila makilala kasi maaaring tayo po mismo ay self-deceived. Inaakala po natin na tayo po ay tunay na nasa pananampalataya, pero in reality, malungkot man po sabihin ay hindi. Kabilang po pala tayo doon sa mga hindi tunay. Kaya po kapag po may biglang nawala at hindi na po nagpatuloy sa ating mga kasama, nakakapagbigay po tayo agad ng maling conclusion na ay, ligtas yan dati. Kasabay ko pa nga yung mabaptize. Kasabay ko pa yan sa membership class. Kaso hindi na siya nagpatuloy. Nawala tuloy yung kanyang kaligtasan. Well, totoo po bang nawawala ang kaligtasan, mga kapatid at mga minamahal? Ang isa po bang tao na minsan na pong nagpahayag na mananampalataya at biglang tumalikod ay nawalan po ng kaligtasan? So umaga pong ito, mga kapatid, gusto ko pong ipakita sa inyo by making a contrast between two kinds of disciples na nakita ko po sa ating teksto ngayong umaga, na hindi po tunay na nawawala ang kaligtasan ng isang tunay na mananampalataya. Pansinin niyo po yung aking mga pananalitang sinasabi. Hindi po pwede o hindi tunay na nawawala ang kaligtasan ng isang tunay na mananampalataya. At kung meron man pong nagpapakilalang mananampalataya, ngunit tumalikod, ito po ay nangangahulugang hindi talaga siya naligtas kailanman. Yung akin pong sermon ngayong umaga, mga kapatid, ay meron lamang pong dalawang bahagi. At sa tingin ko po ay madali naman po ninyong masusundan. Ang una po ay pinamagatan ko pong ang mga peking alagad in verses 60 to 66. At yung panghuli po ay ang mga tunay na alagad in verses 67 to 71. Ang mga peking alagad at ang mga tunay na alagad. Pag-aralan po natin isa-isa, mga kapatid. Ang una po ay ang mga peking alagad. Mga peking alagad. Makikita po natin yan sa verses 60 to 66.
Sa mga talata pong ito, makikita po natin na ang ilan po sa mga katangian ng mga peking alagad na ito, kaya po natin sila natawag, mga kapatid, dito po sa ating unang punto na peke o huwad. Unang katangian po nila na makikita po natin sa talata ay hindi nila gusto ang salita ni Kristo. Ulitin ko po, hindi po nila gusto ang salita ni Kristo. At makikita po natin yan in verses 60 to 62. Ang sabi po doon, sa inyo pong mga Biblia, I'll be reading from the English Standard Version of the Bible. When many of his disciples heard it, they said, "This is a hard saying. Who can listen to it?" Ito po ay naging response ng kanyang mga alagad matapos po nilang marinig yung pagtuturo po ng ating Panginoong Hesukristo tungkol po sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Gusto niyo pong makita yan? Makikita niyo po yan sa context ng talatang ating pinag-aaralan in verses 22 to 59. Doon po, mga kapatid, makikita po ninyo na ang ating Panginoong Hesukristo ay tinuro ang kanyang sarili bilang tinapay ng buhay na nagmula sa langit. At makikita po natin sa context na gusto po ng mga alagad po na ito na maghimalang muli ang atin pong Panginoong Hesukristo. Gusto po nila na gumawa muli siya ng tinapay para sila po ay makakain at mabusog gaya po ng ginawa ng una ng ating Panginoong Hesukristo sa context in verses 1 to 14 ng same chapter. So, bagay po na hindi tinolerate ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po siya konsentidor na Panginoon na ibibigay lang yung ating kagustuhan kahit hindi naman ito ang pinakamakakabuti sa atin. Hindi ito tinolerate ng ating Panginoong Hesukristo. Pinaliwanag po ng ating Panginoong Hesukristo sa mga materyolosong alagad po na ito na ang pinakakailangan po nila ay hindi ang temporal na tinapay, kundi ang tinapay na nagmula sa langit, ang tinapay ng buhay na wala pong iba kundi ang kanyang sarili. At sa conclusion po ng kanyang pagtuturo sa sinagoga sa Capernaum, sinabi po niya in chapter 6, verses 53 to 58. Tataas lang po natin yung basa, and I quote, "So Jesus said to them, 'Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks on my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so whoever feeds on me, he also will live because of me. This is the bread that came down from heaven, not like the bread the fathers ate and died. Whoever feeds on this bread will live forever." Hindi po ba kayo kinilibutan dito po sa sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na di umano kailangan, itinuturo niya na kailangan kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Kaya naman po pagdating sa verse 60, which is yung ating unang verse sa pinag-aaralan, nabasa po natin na hindi po ito na-appreciate ng mga nagpapakilalang tagasunod po niya sapagkat niliteral po nila ang sinabi po ng ating Panginoong Hesukristo at hindi po nila naintindihan. Hindi po nila naunawaan yung espiritual na kahulugan ng matalinghagang kapahayagang ito ng ating tagapagligtas. Pero mga kapatid, imbis po na magtanong ang mga alagad na ito sa ating Panginoong Hesus kung ano ang kanyang ibig sabihin, sila po ay nagmaktol. Sila po ay nagreklamo. Ang sabi po again in verse 60, sabi ng mga alagad, "This is a hard saying. Who can listen to it?" Yung salita pong hard doon, sa phrase na hard saying, ay galing po sa salitang Griego na skleros, na may ibig sabihin na offensive or intolerable. Ito po ay offensive
Dahil iniisip po ng mga Hudyo na gusto silang gawing kanibal ng ating Panginoong Hesukristo. Bagay na kabawal-bawalan po sa batas ng mga Hudyo, sa batas ng Lumang Tipan. At ito po ay intolerable o hindi katanggap-tanggap na pananalita dahil ang dinidemand po nila from our Lord Jesus Christ ay literal na bread. Pero ang inalok po ng Panginoon na higit po nilang kailangan ay ang eternal bread, namely Himself. So imbis po na magtanong sila sa ibig sabihin po noong sinabi ng ating Panginoong Hesus, makita niyo po sa talata sa verse 60 na nagreklamo sila gaya ng matagal na pong gawain ng mga Hudyo kung babalikan niyo po ang kasaysayan ng Lumang Tipan. Kung nagtanong lang po sana sila sa Panginoong Hesus dahil gusto nilang maintindihan, gusto nilang malaman yung Kanya pong tinuturo, sana po ay napaliwanag sila ng Panginoong Hesus ang ibig sabihin po nito, na ang pinapatungkulan po dito ng kanyang laman at ng kanyang dugo ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo na ipapako sa krus, at yung dugo na dadanap dito para sa katubusan ng ating mga kasalanan kung tayo po ay sasampalataya sa Kanya. Ngunit mga minamahalang malungkot, hindi po nila ito ginawa. At dahil dito po mga kapatid, nare-reveal yung sinful heart po nila na hindi naman talaga sila interesadong maintindihan yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Ang tanging mahalaga lang po sa mga peking alagad po na ito ay yung mga temporal na bagay, gaya po ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman at yung unlimited supply ng bread. At marami po malungkot mga minamahal na ganyang nagpapakilalang quote-unquote alagad ni Kristo sa panahon po natin ngayon. Mga nagpapakilala pong Christian pero in reality sila po ay Christian. Sapagkat ang tanging mahalaga lang po sa kanila ay yung mailalaman nila sa kanilang tiyan. Ang tanging mahalaga lang po sa kanila ay ang pera, karir, masasayang relasyon sa pamilya at lahat ng mga bagay na ino-offer ng sanlibutan. Pero pagdating po sa pag-aaral ng mga doktrina tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, pagdating po sa pag-aaral kung ano ang gospel, hindi na po sila nagiging interesado. Wala silang pake. Ayaw nilang lumalim sa katuruan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, kagaya po mga kapatid ng mga peking alagad na ito na nabasa natin in verse 60. Kaya naman po pagdating nyo sa verses 61 to 62, bababasa po natin na nirebuke po sila ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po doon, tingnan nyo po sa inyong mga Biblia, verse 61, "But Jesus, knowing in Himself that His disciples were grumbling about this, and said to them, 'Do you take offense at this? Then what if you were to see the Son of Man ascending to where He was before?'" So sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo, dito pa nga lang po sa simpleng pagtuturo po niya, ay hindi na po nila matanggap. Paano pa kaya kung makita po nilang bumabalik ang ating Panginoong Jesucristo kung saan siya originally galing, namely sa langit, kasama po ng Ama. In John chapter 1 verse 1, "In the beginning was the Word, and the Word was" what? "With God, and the Word was God." And we all know, bago po yun mangyari, bago po ang ating Panginoong Jesucristo ay bumalik sa kaluwalhatian, kinakailangan po muna niyang mag-suffer ng isa pong kahiya-hiya at napakalupit na suffering, namely ang kamatayan sa krus, ang pinakamatindi at pinakamalupit na kamatayan na masasabi natin sa kasaysayan. Bagay na katitisuran po sa mga Hudyo at kamangmangan po sa mga hindi, layon kay Apostol Pablo in 1 Corinthians 1 verse 23. So paano nila matatanggap na ang Mesiyas na inaakala nilang magsasalba sa kanila mula po sa kuko ng Roman Empire ay isang araw ay magdurusa sa krus bago siya bumalik sa langit, bago siya bumalik kasama po ng Ama?
So nakita po natin na nirebuke po sila ng ating Panginoong Jesucristo dahil po sa kawalan po nila ng kagustuhan na maunawaan ang kanyang salita. Ngunit ang kanila pong kawalan po ng interes, mga kapatid, na maunawaan ang salita ni Kristo ay hindi lang po nanggagaling sa struggle po nila maunawaan po ito. So kung makita niyo po yun, ito po ay nanggagaling sa kanilang kawalan ng pananampalataya. That's the main problem, mga kapatid. Hindi naman talaga hindi lang nila maintindihan eh. Hindi lang talaga nila pinapaniwalaan. Ayaw lang nila paniwalaan. At yun po yung makikita natin sa susunod na marka ng peking alagad dito po sa ating text. Sila po, maliban sa ayaw nila o hindi sila, ayaw nila sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, makikita ho natin dito na hindi sila sumasampalataya kay Kristo. Tingnan niyo po sa inyong mga Biblia in verses 63 to 64. It is the Spirit who gives life, and the flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life. And watch this. But there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who those were who did not believe and who it was who would betray Him. Let's focus po muna doon sa first sentence na binanggit po ng ating Panginoong Jesucristo sa verse 63. Sabi doon, it is the Spirit who gives life, the flesh is no help at all. Considerin po yung context, mga kapatid, namely yung bread of life discourse ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi po niya dito na yung iniisip nila na literal na pagkain ng katawan ni Kristo at pag-inom po ng kanyang dugo ay wala pong maitutulong sa usapin po ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. In other words, walang maitutulong ang flesh o anumang bahagi ng tao para siya po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Trabaho po yan ng Espiritu Santo. Siya po ang nagpapanganak muli at nagbibigay buhay sa mga patay po nating espiritu at hindi po ang sino mang tao. Gaano man po siya karelihiyoso, kagaya po ni Nicodemo in John chapter 3, o katalino, kagaya po ng mga Pariseo at kadiskarte sa buhay. Ang sabi po in John 1 verses 12 to 13, but to all who did not receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Paano po sila sumampalataya? Paano po sila naging anak ng Diyos? Ang sabi po sa verse 13, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Now, ito pong Holy Spirit po na ito, na nagpapanganak muli sa tao upang magkaroon po siya ng kakayanang sumampalataya kay Kristo, ay nananahan po ng walang sukat sa atin pong Panginoong Jesucristo. Sabi po, makikita nyo yan in chapter 1 verse 32 and chapter 3 verse 34. At dahil po nananahan sa Kanya ang kapuspusan ng banal na Espiritu, ang Kanya pong mga salita ay produkto o bunga ng banal na Espiritu. Kaya po niya ito tinawag na Spirit dun po sa ating text in verse 63. At ito din po ay nagre-resulta ng buhay na walang hanggan sa lahat po ng sumasampalataya. Kaya po tinawag din po niya itong life according po doon sa verse 63. Ngunit kahit gaano po kaganda at kabuti ito pong ino-offer na benepisyo ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang salita na puspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, wala pa rin pong nagkaroon ng interes. Hindi po ito ninais ng mga peking alagad dahil unang-una, ang sabi dito, hindi sila sumasampalataya. Hindi sila sumasampalataya. And again, sabi po sa verse 64, but there are some of you who do not believe. For Jesus knew from the beginning who those were who did not believe and who it was who would betray Him. Now, maaari po nating madaya yung ating mga kasama sa church na tayo po ay tunay na sumasampalataya. Maaari po nating madaya yung mga elders ng church
at makalunsod po tayo sa church membership interview, because they can't read our hearts, they will just base on our outward profession of faith. Maaari tayong mag-pretend na tunay na alagad by being consistent in attending church gatherings or by being well-versed sa ating creeds and confessions, or by being generous in our giving our support to the ministries of the church. But the Bible says we cannot fool the Lord Jesus Christ. He is an all-knowing God. He knows everything. Alam po niya ang nilalaman ng ating mga puso sa mga oras po na ito. Alam niya sa simula pa lamang, sabi po ng talata, sapagkat siya po ay tunay na Diyos, kung sino ang totoo na sumasampalataya sa Kanya at kung sino po ang nagpapanggap lamang. In this case, alam din po niya kung sino yung magta-traitor po sa Kanya sa dulo. And yan po ay walang iba kundi si Judas, according sa chapter 70, verses 71, at titingnan po natin mamaya. Then as we continue the study of these verses, makikita din po natin, makikita natin na in-expose pa po ng ating Panginoong Jesucristo yung heart ng mga peking alagad po na ito. Pinakita po niya kung ano talaga ang problema nila, bakit ayaw po nila sa salita ni Kristo, at bakit sila hindi sumasampalataya dito. Ito po ay sapagkat hindi sila ipinanganak muli. Hindi sila ipinanganak muli, which is yung third characteristic ng mga peking alagad na ito na makikita po natin sa talata. Please note verse 65, mga kapatid. Ang sabi po doon, and he, pertaining to our Lord Jesus Christ, he said that this is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father. Dito po mahihinuhan ninyo na hindi ito yung first time na binanggit po ito ng ating Panginoong Jesucristo sa mga peking alagad po nito. Makikita po niyo sa context in verse 44 sa parehong kabanata na binanggit na po nila ang pinaka-issue nila kung bakit sila hindi sumasampalataya. Sila po ay hindi mga tunay na born again. Hindi sila ipinanganak na muli. Kaya po sila hindi nakalalapit sa Kanya ng mayroon pong pananampalataya. Ang nagbibigay daw po ng kakayanang lumapit kay Kristo, ayon po sa talata, ay ang Diyos Ama. At kung tatalon po tayo sa chapter 12, verse 32, makikita po natin na ito po ay gawain din ng Diyos Anak. At ang kapanganakang muli ay ginagawa po ng Espiritu Santo according sa chapter 3. So ang kapanganakang muli, mga kapatid at mga minamahal, ay gawain ng banal na Trinidad sa buhay ng tao upang magawa po niyang lumapit kay Kristo ng meron pong tunay na pananampalataya. Sapagkat kung hindi gagawa ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid, mananatili po tayong patay sa ating mga kasalanan according sa Ephesians chapter 2 verse 1. Or sa context po nito, mananatili tayong nagmamahal sa kadiliman o sa kasalanan kaysa sa ating Panginoong Jesucristo according sa John chapter 3 verse 19. Hindi natin pipiliin ang ating Panginoong Jesus. Hindi natin gugustuhin ang Kanyang mga salita. Hindi natin mamahalin ang ating Panginoong Jesucristo sa original po nating kadalagayan. Kaya kailangan tayong ipanganak na muli upang tayo'y baguhin at makalapit ng may pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ang kapanganakang muling ito ang hindi po naranasan ng mga Hudyong ito, kaya hindi po sila tunay na sumasampalataya sa ating pong Panginoon. So dito nakita po natin na ang problema po talaga nila ay hindi dahil matigas at mahirap lunukin ang aral ni Kristo, kundi matigas gaya ng isang bato ang kanilang mga puso, sapagkat hindi ito nakaranas ng pagbabago ng kapanganakang muli na tanging ang Diyos lamang po ang makagagawa sa kanilang mga buhay. Na maaaring sa una, makapag-pretend ng isang taong peking alagad, maaaring magpakita siya ng interes na sumunod po sa ating Panginoong Jesus, gaya po ng makita natin kung babasahin niyo yung mga unang kabanata ng talata pong ito o talata ng ating teksto. Maaaring nagpapakita po sila sa simula ng interest mag-Bible study or umattend po sa mga church gatherings,
Pero mga kapatid, hindi rin po sila tatagal. Darating at darating din po sa kanilang buhay na ma-expose ang kanilang tunay na kulay. At ito po ang pinakamalinaw na marka ng isang peke na hindi o pekeng mananampalataya. Hindi sila nananatili kay Kristo, which is the last characteristic of a fake disciple na nakita po natin sa ating teksto. Tingnan niyo po mga kapatid sa verse 66. Sabi doon, after this, ektuto sa Greek na ang ibig sabihin po is pwede rin i-translate sa according sa immediate context as a result of this. Meaning as a result noong pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang sarili as bread of life at kanyang accusation sa kanila na hindi talaga sila tunay na mananampalataya, ang sabi po ng talata, many of his disciples turned back and no longer walked with him. The language indicates that the abandonment was decisive and final. Ayon po kay Dr. John MacArthur. Meaning mga kapatid, hindi po ito simpleng panlalamig lang. Or nagkaroon lang po sila ng panandali ang pagsuway o pagre-rebelde. This is apostasy. Ito po ay hayag at permanenteng pagtalikod sa atin pong Panginoong Jesucristo. Sabi nga po ni William Hendrickson, commenting on this verse, and I quote, "They went back to the things that they left behind, not only their ordinary daily pursuit, but also their former way of thinking and living, not intending ever to return to Jesus." End of quote. Now mga kapatid, does this mean na nawala po ang kanilang kaligtasan? Batay po sa ating mga naunang pinag-aralan, ligtas na po ba talaga sila in the first place? Di ba ayaw nga nila sa salita ni Kristo? Di po ba hindi nga sila sumasampalataya kay Kristo? Di po ba hindi sila ipinanganak na muli? Therefore, hindi talaga sila naligtas kailanman. Mga kapatid, ang permanenteng pagtalikod po sa ating Panginoong Jesucristo o yung tinatawag po na apostasy ay hindi nangangahulugang nawala ang kanilang kaligtasan. Ito po ay nagpapatunay lang na hindi talaga sila nakakaranas ng kaligtasan kailanman. Pakinggan niyo po yung sabi din ni Apostol Juan sa unang Juan or 1 John chapter 2 verse 19. Ang sabi po niya, and I quote, "They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that it might become plain that they all are not of us." End of quote. In other words, kaya hindi sila nanatili sa pananampalataya ay sapagkat kailanman ay wala naman talaga silang tunay na pananampalataya sapagkat hindi naman po talaga sila naligtas. Si Paul David Tripp sa page 392 sa kanya pong aklat na may pamagat na Do You Believe ay nagbanggit po ng isang malungkot na realidad sa buhay ng maraming nagpapakilalang alagad, ngunit in reality po ay hindi. Ang sabi po niya, and I quote, "Many things can masquerade as true faith. A person may love the intricacies of theology but not love the Lord. A person may love being part of the loving community of faith but not actually be a person of faith. A person may love the process and prominence of a ministry position but not have surrendered his heart to the Lordship of Jesus Christ. A person may enjoy the experience of public worship while not having given his heart and life to the worship of the Lord. Not everyone who appears to be a person of faith is a person of faith." Let me repeat that sentence. Not everyone who appears to be a person of faith is a person of faith. End of quote.
Time will tell. Time will tell. Lalabas at lalabas din po ang kanyang tunay na kulay sa pamamagitan ng kanyang permanenteng pagtalikod sa ating Panginoong Hesukristo or apostasy. So yan po yung mga marka ng isang peking mananampalataya. Let's now study yung kabaliktaran po nito. Namely, ang mga tunay na alagad. So matapos po ng malungkot at masasabi ko mga kapatid na makabasag puso na tagpong ito between our Lord Jesus Christ at itong mga fake disciples, ay bumaling po ang ating Panginoong Hesukristo sa 12 natitirang mga alagad. At nagtanong po siya, according sa verse 6 to 7, and sabi po niya, "Do you want to go away as well? Do you want to go away as well?" Can you feel the sadness, mga kapatid, ng pananalitang ito ng ating Panginoong Hesukristo? This is heartbreaking. Hindi masaya po ang ating Panginoong Jesus sa tuwing mayroong tumatalikod sa pananampalataya. Dahil alam po niya na ang dulo po nito ay ang kapahamakan, walang hanggang kapahamakan, banal na puot ng Diyos sa impyerno. Pero sa kabila po ng malungkot na pangyayaring ito, mayroon pong masaya na tugon si Apostol Pedro na nagre-represent po sa 12 alagad, but of course, except si Judas. Please note verse 68, mga kapatid. Ang sabi ko doon, Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life." In contrast sa mga materyaloso at makamundong mga peking alagad, sa mga unang talata na ating pinag-aralan na tumalikod sa ating Panginoong Hesukristo, na hindi nagmamahal sa salita ni Kristo, ang natirang 12, except Judas, na nirepresent po ni Peter, ay nagpapahalaga at nagmamahal sa salita ni Kristo. Para sa kanila, ito po ay hindi lamang ordinaryong salita ng tao. Para sa kanila, hindi ito boring. Para sa kanila, hindi ito walang kabuluhan. Para po sa kanila, ang salita ni Kristo ay mahalaga. Ito ay salita ng buhay na walang hanggan, mga kapatid at mga minamahal. Naniniwala sila na ito ay may eternal na benepisyo sa kanilang mga buhay. Higit pa ito sa isang matamis na pulot. Higit pa ito sa dinidesire ng mga tao na gold and things of this world. Para sa kanila, ito ang pinaka-importante sa lahat. Ang salita ng Diyos, ang salita ni Kristo. You Christian, ikaw na nagpapakilalang mananampalataya sa mga oras po na ito, nakaka-relate ka po ba sa mga alagad na ito? Nakaka-relate ka po ba kay Apostle Peter na labis na nagpapahalaga sa salita ni Kristo? Masasabi mo ba na kahit walang aircon sa church, kahit walang magagandang sound system, kahit walang instruments, kahit wala si Pastor Derek, kahit wala yung mga elders na sa church, makakasamba ka pa din sa Panginoon hanggat ipinapangaral ng tapat ang salita ng ating Panginoong Hesukristo? Sapat ba sa iyo yung truth ng gospel na tinuturo ng salita ni Kristo para maging masaya at makontento ka sa buhay? No matter kung nalugi ang negosyo mo, no matter kung magulong family mo ngayon, no matter kung bagsak ka sa exam, or meron kang cancer, can you say to the Lord with the psalmist, "Whom have I in heaven but you? And there is nothing on the earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever." Can you relate to Apostle Peter? Can you relate to this psalmist
Kapatid, sapat na ba sa iyo ang Diyos at ang kanyang mga salita, ang kanyang gospel, ang kanyang pangako para manatili kang masaya sa buhay, para manatili ka na matatag sa iyong pananampalataya? Sapat na ba sa iyo ang buhay na binibigay ng salita ng Diyos? And your answer to that question will determine your spiritual condition before God. Your answer to that question will determine your true condition before this holy God. Maliban po sa nagmamahal sila sa salita ni Kristo, makita din po natin sa susunod na talata na sila ay sumasampalataya kay Kristo. Kaya mahal nila ang salita ni Kristo kasi believer sila, true believer sila ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan po sa verse 69. Apostle Peter continues, and we have believed. Nakita niyo po yun, mga kapatid? We have believed and have come to know that you are the Holy One of God. You are the Holy One of God. Yung salita pong believe at know, the Gospel of John, ay madalas parehas po ang kahulugan or synonymous. But what do they believe? What do they know about this Lord, about Jesus Christ? A bread maker? A magician? A genie that will give all their sinful and worldly desires? A political leader? No. Ang sabi ng talata, they believe that Jesus Christ is what? The Holy One of God. The word holy means set apart, consecrated o ibinukod. Maaring siya po, o meaning siya po ay inihiwalay ng Diyos sa iba, na natatangi sa lahat, na kayang gawin ang lahat ng kanyang tungkulin bilang Mesiyas at kanila pong tagapagligtas. He is the Christ. They believe na hindi fake si Jesus Christ, unlike ng mga paniniwala ng false believers and false followers ni Christ. They believe that Jesus Christ is true. It's not fake. They believe that this is the Holy One of God. Ibig sabihin, pag-aari siya ng Diyos at itinalaga siya ng Diyos. How about you, dear brethren? Sino ba sa iyo si Kristo? Can we just pause for a while and examine our hearts? Sino sa iyo si Kristo? I mean, honestly, hindi ko tinatanong yung Christology knowledge mo, bagamat mahalaga po yun. But I'm asking you personally, sino si Kristo sa iyo sa mga oras na ito? A genie na magbibigay ng lahat ng iyong mga kahilingan at pangarap sa buhay. Pampabuena sa negosyo mo at sa pag-aaral mo. O isang banal na Diyos na mayroong kakayanang iligtas ka mula sa karumal-dumal na kabayaran ng iyong mga kasalanan. Do you also acknowledge Him as the Holy One of God? The Christ that can take away your sins, gaano man yan kaliri-diri, gaano man yan kahiya-hiya, gaano man yan kalaki. Walang kasalanan, walang mabaho na kasalanan, walang maitim na kasalanan ang hindi kayang hugasan ng banal na dugo ng kordero ng Diyos. Do you believe that? So yung mga tunay na alagad po ay mahal ang salita ni Kristo, sumasampalataya kay Kristo. Ngunit gusto ko pong makita ninyo ang isa pa nilang katangian na hindi po masyadong halata sa una po nating basa, na sila po ay nananatili kay Kristo. Sila po ay nananatili kay Kristo. Please note the last two verses of our text, verses 70 to 71. Jesus answered them, "Did I not choose you,
the 12, and yet one of you is a devil. He spoke of Judas, the son of Simon Iscariot, for he, one of the 12, was going to betray him. So dito po malinaw mga kapatid, na ang emphasis ay ang pagkagamit po ni Judas, o pagpapagamit po ni Judas sa diablo, kaya po niya trinador ang ating Panginoong Jesucristo, kaya po siya tinawag na diablo, kasi instrumento siya ng diablo. Siya po ay nagpanggap na kasama nila physically, but in reality, hindi nila kasama siya spiritually. Ngunit lumipas lang po ang ilang panahon. Ito pong si Judas, ay lumabas po yung kanyang kulay, trinador po niya ang ating Panginoong Jesucristo kapalit lamang po ng 30 pirasong pila, according sa Matthew 27 verse 3. Ngunit gusto ko pong mapansin ninyo, mga kapatid, na hindi lahat ng alagad ay nag-traitor kay Jesus. Nakita niyo po ba yon? Si Judas lang yung pinoint out niya, pero hindi niya binanggit yung iba na traitor. May mga nanatili po sa kanya hanggang sa huli nilang hininga. Si Pedro, na sumagot sa ating Panginoong Jesucristo, na pinanopesiya po ng ating Panginoong Jesus ang kanyang kamatayan in John 21 verse 18, na siya po ay mamamatay ng isang martir. Ayon po sa church tradition, siya po ay ipinako sa krus, kagaya po ng ating Panginoong Jesucristo, pero hindi po siya pumayag. Kaya ipinako po siya ng patiwarik ng mga sundalong Romano. Ngunit bago po ang dakilang pangyayari po ito sa buhay ni Apostol Pedro, kung saan naluwalhati niya ang Diyos sa kanyang kamatayan, gaya po ng alam po ninyo, 3 beses po muna niyang dininay ang ating Panginoong Jesus, at siya po ay nanlamig. Pero ang kaibahan po niya kay Judas, siya po ay nanumbalik sa Panginoong Jesus at nagsisi at naging mas matatag sa pananampalataya at patuloy na nalingkod sa Diyos hanggang sa huli niyang hininga. Ang buhay po ni Pedro ay nagpapakita ng buhay ng Kristiyano. May mga times na mafe-fail po natin si Christ sa ating Christian life. Do you agree? Meron po ba ditong perfect, glorified na kahit nandito pa? Wala. Every day, we fail our beloved Lord. Pero palaging may nakaabang na biyaya, grace upon grace, sa atin ng mga tao, upang tayo po ay makabangon muli at makapagsimula ng panibago at makapagpatuloy sa pananampalataya. Yan ang buhay ni Peter. Ito ang buhay ng bawat isa sa atin. Si Apostle John, sumulat po, o human author ng aklat po ng ating pinag-aaralan, alam niyo po ba kung paano siya namatay? Pinakulungan po siya sa isang kumukulong langis. Ngunit hindi pa rin po siya tumalikod sa ating Panginoong Jesus. Himala po siyang nabuhay, tinapon po siya sa lugar na tinawag na Patmos, at patuloy po siyang naglingkod sa ating Panginoong Jesucristo hanggang sa kanyang pagtanda, hanggang sa kanyang huling hininga. Si Apostol Santiago, na half-brother ng ating Panginoong Jesus, inihulog po siya mula sa tuktok ng templo ng Jerusalem na may humigit kumulang na 100 talampakan ng taas. Bakit? Dahil hindi niya dininay ang kanyang Panginoong Jesucristo. Nung natagpuan po siyang naghihingalo pa sa kanyang pagbagsak mula doon sa mataas na templo, pinagpupukpuk pa po siya ng mga sundalong Romano hanggang tuluyan po siyang managutan ng hininga. Pero hindi niya dininay ang ating Panginoong Jesucristo. Ilan lamang po ito, mga kapatid, sa mga patotoo ng katapatan ng mga mananampalataya. Katapatan ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Ipay may add. Dahil hindi nila ito magagawa sa sarili nilang kakayanan. Nanatili sila hanggang kamatayan. Yan ang tunay na mananampalataya. Hindi po sila perfect, kaya po natin na hindi perfect, maraming sablay, no? Maraming shortcomings, pero sa biyaya ng Panginoon, nanatili sila sa pananampalataya hanggang dulo. Nagpapatunay na sila po ay hindi fake, sila po ay mga tunay
na mga alagad, tunay na mananampalataya. Ikaw kapatid, sa mga oras na ito, anong klase kang alagad? Kagaya ka ba ng mga peking alagad na tinalakay po natin nung una? Or ikaw ay tunay na alagad ni Kristo? And this calls us to self-examination, mga kapatid. Hindi po masama na siyasatin natin ang sarili ho nating puso kung tayo po ay nasa tunay na pananampalataya. In fact, inutos po yan ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 13, verse 5. This is healthy para maiwasan po nating madaya ang ating sarili. Baka tayo po pala ay nasa kategorya ng mga peking mananampalataya o peking alagad. Marapat mong gawin kung nare-realize mo sa mga oras na ito na gayon ka, sa ganun kang kalalagayan ay tumakbo ka sa ating Panginoong Hesukristo. Repent from your hypocrisy. Run to Christ. Hindi pa po huli ang lahat. Kung na-realize mo na ikaw ay self-deceived, ikaw ay hindi pala tunay na mananampalataya, tumakbo ka kay Kristo. Naririnig mo ang sermon na ito ngayon dahil nagmamalasakit sa si Kristo at gusto ka niya lumapit sa Kanya. Huwag ka mahiya. Alalahanin mo na si Kristo ay hindi nga naparito para sa matutuwid. Hindi siya naparito para sa mga perpekto kasi walang ganon. Naparito siya para sa mga makasalanang gaya mo at gaya ko. Para sa mga hypocrite na gaya mo at gaya ko. Naparito si Kristo para sa mga makasalanan. Now, if you realize na ikaw ay tunay na alagad, praise God. Keep it up. Keep on. Ipakita mo sa buhay mo na ikaw ay tunay nga hanggang wakas. And this also calls us to discernment, mga kapatid. Wag po tayo madaling humatol sa mga kapatid nating maaaring dumadaan sa low points ng kanilang buhay pananampalataya. Hanggat may oras, may pag-asa. Patuloy po natin silang ipanalangin sa Panginoon. Patuloy po natin silang tulungan sa kanilang struggle. Wag po natin silang sukuan, mga kapatid. Gaano man po kamesi ang kanilang mga buhay. Pero kung talagang hindi na siya balik, wag din po nating ipilit na ligtas talaga siya, pero nawala ang kanyang kaligtasan. Kasi maliwanag yun dito po sa ating pinag-aralan. Panghuli, this calls us to persevere in the faith. Knowing na ang malinaw na marka ng tunay na mananampalataya ay ang pananampalataya hanggang wakas. Manampalataya po tayo, mga kapatid at mga minamahal, hanggang wakas. Kagaya po ng mga bilanggit ko po mga alagad kanina. And take heart, kasi ipinangako na ni Kristo na lahat po ng ibinigay sa Kanya ng Ama ay hindi niya iwawala at ibabangon niya sa huling araw. Kita niya sa context in chapter 6 verse 39. Meron na tayong mapanghahawakang assurance. And that is the gospel, mga kapatid. Take heart. Panghawakan mo yung pangako na yun ni Kristo sa buhay mo. Sampalatayanan mo yan. Madadapa ka, magkakamali ka, magkakasala ka, pero hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Hanggat may buhay, may pag-asa. I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus. Sabi ni Apostle Paul. Pero hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, na wala ka nang gagawin. Na magiging pabaya ka na lang sa buhay Kristiyano mo. Well, sikat pala may hawak sa akin, so kahit ano na gawin ko. Maganda po yung sabi dito ni Paul Tripp. And I quote, "The doctrine of perseverance doesn't teach us that the way we live doesn't make any difference. It calls us to the very opposite." May mga tools o instrumento po ang Diyos para panatilihin po tayo sa pananampalataya hanggang wakas. Nandiyan po ang regular meditation and prayer, meditation of the Word and prayer, regular participation sa church worship service, church discipline, observance of the Lord's table, at marami pa pong iba. Sabi nga po ni Paul Tripp, let me quote him once again, and I will end. God exercises His keeping power through the vehicle of regular means. You are not kept because you have regular personal worship, but your Savior employs that regular habit to keep you.
You are not kept because you are faithful in participating in the gathering of your church for public worship and gathering, worship and teaching, but God uses that commitment to keep you. You are not kept because you commit yourself every day to live inside the boundaries of God's commands, but God uses that discipline to keep you. You are not kept because you abandon your kingdom to give yourself to the work of God's kingdom, but God employs that surrender to keep you. God does the extraordinary work of keeping us until the end through the ordinary means of the regular habits of Christian life. Mga kapatid, let's maximize this God's means of grace for us to persevere to the end. And trust Him. Trust Him. He will hold you fast. He will hold you fast. Praise be to God. God bless you.